Coach JC, suggest naman ng mga books na nakapagpabago sa'yo. Sige, I get this question a lot, so I'll be sharing all of the books that really changed my life and how I think and kung paano kung paano ko tinitignan yung mundo ngayon at paano na-shape yung values ko. So, if ikaw yung tao na yun, gusto mo malaman yung mga favorite books ko, stay ka dito kasi i-share ko lahat. And also, medyo matagal kasi bibigyan ko kayo ng konting explanation kung bakit yun yung mga books na nagpabago sa akin. And yun. So, let's go. Number one book or first book na nagpabago sa akin is definitely Rich Dad Poor Dad. Kaya niya binago yung buhay ko kasi nag-iba yung view ko when it comes sa entrepreneurship at saka employment. Don't get me wrong, I love employment kasi naging employee din ako. Pero sa Rich Dad Poor Dad kasi, maiintindihan mo yung pinaka-importanting lesson doon, kundi yung ESBI Quadrant. Ano yun? So ESBI Quadrant, itatakel si Sir Robert Kiyosaki doon, yung E stands for employment, S self-employment, B stands for business, and I stands for investor. Yun yung pathway ng wealth at malalaman mo yung leverage kung paano mag-create ng wealth. So, malalaman nyo lahat doon sa book na yun, check nyo na lang. Basta yung pinaka-key takeaway ko doon, yung SBI Quadrant. So, before, nasa E ako employment, ngayon mas high leverage ako, nasa S ako dati, tapos ngayon, nag-transition ako, nasa business na ako ngayon. So, if you're someone na gusto mo ng konting parang technicalities, or tapos beginner ka, pwede sa yung book na yun, Rich Dad Poor Dad. And also, guys, kuya advice, wag nyo masyadong parang seryosohin yung ibang lesson sa book kasi yung iba applicable sa first world country. May mga lessons doon sobrang extreme to the point na mapapaisip ka na kung ayaw mo na magtrabaho, mag-aral, wag mo masyadong literalin kasi nasa Pilipinas tayo. So, that's number one. Second book na dito siya. Second book na gustong-gusto ko is medyo guys, medyo philosophical to. Pero tong title na to, nabili ko to sa isang book fair. Eto. What in the World is Real? Okay. So, mahilig ako sa philosophy, guys. And may pagka-rhetorical din akong tao, makikita nyo naman. And one of the things that I learned from this book is, china-challenge ko yung mga superficial sa today's world. Sa mga hindi nakakaalam guys, kontraryan akong tao. I don't really dwell or believe sa mga popular belief na trendy na ngayon. I always challenge yung mga yon and make sure na nakikita ko yung parang objective sa isang extremities. So, in layman's term, hindi ako sumusunod sa uso. Hindi ako yung type ng tao na parang, alam mo yun, pag may common belief, maniniwala agad ako doon. I'm someone who always thinks through and sees through sa paniniwala na yun at hinihimay ko. Itong book na to guys, What in the World is Real is, tinulungan ako niya maging contrarian. And also, ang isa pa na gusto ko sa book na to is paano ba magbasa ng pattern ng isang bagay. So, medyo philosophical, try nyo i-check to. Another book na nagpabago sa buhay ko, syempre guys, ito. Gusto ko to. Yan. 48 Laws of Power. I'm a big fan of Robert Greene. So Robert Greene's work. He's one of the one of the great authors when it comes sa psychology, specifically human behavior kasi nandun siya talaga nagfo-focus. So may mga book yan, 48 Laws of Power, yung 50th Rule din, meron din siyang ganun, yung collaboration nila ni 50 Cent. Meron siyang Human Nature, meron siyang Art of Seduction, napakadami guys. Pero lahat yun nakafocus sa psychology. Now, paano ba niya binago yung buhay ko? Definitely, it changed me on how to deal with people internally. Kasi lahat ng tao, meron tayong wants, meron tayong desires. So, ginagamit ko yun sa naging formulation ko sa mga sales frameworks na create ko. And right now, tinuturo ko siya. And also, isa pang maganda dito is if you're more interested on learning kung paano ba yung mga dark triads, yung paano mo ma-spot yung tao na narcissistic or kaya naman yung mga psychopath or kaya naman mga machiavellistic na tao,
Etong book na to guys, naka-anchor doon sa Machiavellism sa Dark Triad. Isa doon. And, ayun, malalaman mo kung paano ka technically gagamitin yung power and ile-leverage mo siya sa'yo. Ang ano ko lang is, mag-iingat kayo sa book na to kasi baka gamitin nyo siya sa mali. Okay? People who knows this book definitely knows how to manipulate someone. And you will know kung paano na-distribute yung power at paano nag-gain as someone na into, entrepreneurship or business or someone na gusto mong strive sa career. Etong book yung para sa'yo. And ano pa ba? Meron din akong guys. Ito binabasang book, binabalik-balikan ko siya. Ito. The 7 Laws of Teaching. So, itong 7 Laws of Teaching by John Milton Gregory, guys. Ano siya? Doon pa lang sa context. So, it focuses more on paano gumawa ng lesson, paano yung tamang language, teaching process, paano yung learning process, at paano yung pagre-review. And ang kagandahan dito guys is, ito yung nagiging guide ko kung paano mag-educate ng mga tao. At kung paano ko sa inyo, paano ko magsalita, paano ko tinatransfer yung lesson, at ano yung mga frameworks na ginagamit ko in order to be an effective educator. Kasi guys, sa totoo lang, hindi ko naman talaga pinangarap maging educator. Pero habang tumatagal, na-embrace ko siya ngayon na nagtuturo ako kasi akala ko it's more of like parang kailangan ko siya gawin kasi ito lang yung means ko para mag-market. Pero habang tumatagal, nare-realize ko mas kumo-connect ako sa sa lineage namin. Kasi sa hindi nakakaalam yung lola ko, she's grandmother, shout out sa kay nanay. She's educator also, teacher siya. And parang nagpa-pattern lang siya. So ngayon mas in-embrace ko siya kasi every time nagtuturo ako, I feel connected to her even na malayo kami, alam mo yun. So I feel na parang katabi ko lang siya ganun. So namimiss ko yung lola ko. So yan, kaya ito, kung gusto niyo magturo. And syempre guys, ito, for contrast guys, I'm a born Catholic. And ako guys, sobrang open ako sa mga ibang religion. Like, inaaral ko talaga, binabasa ko. Maniwala kayo sa hindi, binabasa ko tong Quran. Ayan, itong Quran, bigay ng best friend ko. Shoutout sa engineer Meneses. Guys, sobrang dami ko natututunan sa Quran lately kasi mas nagiging grounded ako sa mga bagay-bagay. So far, it's based, lang siya, para din siyang, they're completely different compared sa Bible. Pero yung Quran, for me, it's more of like, para siyang tao na na-preserve ng ilang thousand years. And the thing I like about Quran is yung mga lesson niya, just like yung Bible natin, they are timeless, they are backed up with science, and they are so practical. Ang galing na ng gumawa nito kasi may yung sobrang galing na artist yung gumawa ng Quran. Pag binasa nyo siya, ma-amaze kayo yung sa pagiging yung poetry, yung artistic, and the way na instruction yung word, ma-amaze kayo. Sobrang, isa pa is yung yung pagiging consistent ng lesson na binibigay sa Quran. Sobrang timeless. Talagang tumatagos siya sa'yo. So, ang daming mga lessons dito na talagang magagamit mo siya sa life and mag-shape ng values mo. And I myself, guys, again, I'm a Christian, born Catholic, Roman Catholic, pero I always explore new things. And by far, yung Quran, sa lahat na nabasa ko mga sacred scripture, isa siya sa pinaka-consistent. Meaning, same author, same lahat. Ang ganda lang, if gusto nyo i-try, if may Muslim friend kayo, pwede kayong mag-ask sa kanila, or if you want to check out, maghanap na lang kayo. So, yun yung mga book na nagpabago sa akin, nag-shape ng values ko, paano ko chine-check yung mundo. And marami pa guys, pero ito yung mga so far parang nasa sa akin, pasok na pasok sa life ko ngayon. So sana marami kayong natutunan. And if mag-a-ask kayo guys ng next list ng books na masasuggest ko, na gusto niyo malaman is, I highly suggest, try niyo mas specific na topic. Let's say, Coach JC, pwede po bang sa management or pwede po bang sa finance, parang ito may accounting.
Or kaya naman, pwede po bang focus sa sales, ganun, para mas mabigyan ko ng deep dive. Pero overall, ito guys, okay? Yung book, Rich Dad, Poor Dad, What in the World is Real, kay Robert Greene, 48 Laws of Power, tapos Quran. So yan. Sana nakatulong. And sa magtatanong guys, lagay ko na lang yung link sa baba yung yung mga product, or kaya naman ilagay ko na lang din sa yellow basket yung mga meron available. Thank you guys. Peace. Follow me for more.